So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto na nga! Yes! Ang pinakakinaabang-abangan ng lahat. Mapadilawan, punlahan, at lalo na itong mga DDMs. Talagang kaabang-abang nga itong eksenang pagkikita ni President Xi Jinping at President Bongbong Marcos doon sa APEC Summit. Nako. So, total, parehas din naman silang nasa APEC Summit. Ang ginawa nila ay nagkaroon sila ng sideline meeting. So, ano nga ba yung sideline meeting? Diba, total, nandun naman sila sa APEC Summit. After ata ng pagpupulong sa APEC Summit, magkakaroon silang dalawa, yan, separate meeting ng sila-sila lang. So, ngayon, ano nga ba yung ganap? Ano nga ba yung pinakakaabang-abang dito? Guys, meron akong video nakita. Natatawa lang ako Makita ko muna sa inyo bago tayo mag-start sa balitang to. When Marcos met Xi Jinping, easing tension and South China Sea discuss. So, meron ako ipapakita mo ng video sa inyo, yung pag-meet nila, yung pag-shake hands. Anyway, ito yung video. Naloka lang ako. Lagyan ko na lang ng subtitle, guys, Good morning. Yan. Hello. Parang gustong sabihin ni Xi Jinping, ikaw lately, nung tao hindi ka umaatras hindi ka pares kay Digong nasunod-sunuran sa amin Tapos si Pangulong PBBM nakaganon lang. Nakangisi lang. Masinsina yung dalawa. Wow. Ano kayong pinag-uusapan dyan? Si Xi Jinping nakaganon lang. Nakakaloka. Grabe ang mga eksena nakatingin lang, ganun lang talaga siya. Pinagalitan natin ni Pangulong PBBM, tingnan nyo dyan. Okay, kasama yung mga mga reporters. Yan, yung nagsusulat dyan, feeling ko, yan, gagawin niyang fake news or iibahin niya yung napag-usapan. Syempre, di ba, alam niyo naman yung community ng China. Diba yung sa report nila, talagang nagmumukhang anghel sila dun tapos masama ang Pilipinas. Anyway, nakita nyo naman ata yung video, pag-shake hands, Si Pangulong PBBM nakaganon lang. Si Xi Jinping parang sinasabi niya, ikaw liit-liit mo, bakit hindi ka gumaya kay Duterte, na sumasa ilalim sa amin, Dahil joke lang. So, based on my analysis lang naman. Anyway, hindi yung totoo, guys, eme-eme ko lang yun. So, ito na nga. When Marcos met Xi Jinping, easing tension in South China Sea discuss. So, what do you expect, guys, na magiging topic ng dalawang yan? Malamang sa alamang ay yung South China Sea, West Philippine Sea. Kasi hindi naman talaga totoo yung South China Sea na yan. West Philippine Sea. Yun yung magiging pinaka-on point na itatopic ng dalawang liderato na yan. Kasi si Pangulong PBBM may pinaglalaban. Etong mga Chinese may pinaglalaban din kahit hindi naman tama. So ngayon, kabado ang Pilipinas nito kung ano kaya sasabihin ni Pangulong PBBM. Pero halika't basahin natin. So, President Ferdinand Marcos Jr. and Chinese President Xi Jinping on Saturday discussed fishing rights and other mechanism to ease tension between the Philippines, China, in the South China Sea. So, may pag-uusap dito sa fishing rights sa panghingisdaan ng dalawang bansa. So, Marcos had pulled aside meeting with Xi on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC Summit in San Francisco, California in the face of recent incidents and SCS involving the two countries sa South China Sea. So, well guys, alam ko naman na si Pangulong PBBM, kahit ganyan na tao lang yan, direct on point yan yung kanyang tinatackled. So, talagang hindi maiwasan na ano ba yung dapat gawin natin dito, what is the best, alam niyo yun, solution, para hindi na tayo, kasi si Pangulong PBBM, confrontation yan siya. Hindi siya tulad ng ibang mga liderato na maganda lang sa salita, tapos pagkaharap mo, iba na yung tirada sa'yo. Ganun si Pangulong PBBM. Yung parang may pagkahapon din, mga taga-Japan, si Pangulong PBBM, meron yung isang salita. Ito kasi mga Chinese na to, parang pag makipag-usap pa dito, parang nakikipag-usap ka sa baliw Diba?
Maayos na kausap, tapos maya-maya, iiba yung rekta. Parang sinto-sinto. Yeah, well, kaya nga sila nagkaintindihan ni Digong kasi pareha silang mga baliw eh. Pero kung si PBBM at itong si Xi Jinping, siguro mga 1 to 5 minutes okay yung pag-uusap nila. Pero after that, kaloka, hindi na natin alam kung ano yung mga eksenang ganap nila sa buhay. Diba kasi si Xi Jinping, hindi maayos na kausap yan, so wala pa din akong tiwala dyan. Nakakaloka. Okay, sabi dito, in a media interview, Marcos said he requests a meeting with Xi to once again voice concern of some, si Pangulong PBBM pa nag-request. Diba? Kami na nga inalipusta, kami pa tawang pahabol-habol sa inyo. Once again, voiced concern of some of the incidents that were happening between Chinese vessels and the Philippine vessels, culminating in the actual collision in the West Philippine Sea, WPS before. So, alam nyo naman ata yung eksena ng ganap na nagbanggaan itong Chinese Coast Guard at Philippine vessels na nagre-resupply mission doon sa Ayungin Shoal, doon sa West Philippine Sea. Imagine tayo yung ginawa nilang masama. Ano yung sabi? Pinalabas nila sa balita na tayo daw yung bumangga sa barko nilang napakalaki-laki. Kung hindi ba naman tanga, imagine tayo yung babangga sa kanila. Ang liit-liit ng barko natin tapos made up of woods pa. Eh di sinong tangang babangga dyan? Tanga lang maniniwala sa kanila. Well, sila lang din naniniwala sa naratibo nila. Kasi, di ba, nabuhay sila sa government na puro lang lies. Puro lang pagsisinungaling. Anyway, going back sa ating topic, Marcos was referring to the October 22 incident in the West Philippine Sea where Chinese Coast Guard vessels collided with a Philippine supply mission boat, which was on a regular rotation and resupply mission to the detachment manning the BRP Sierra Madre and the Ayungin Shoal. Alala ko na naman yung BRP Sierra Madre na sinasabi nila na kung gusto nyong malinis ang ating karagatan, avoid yung mga food pollution, tanggalin nyo yung BRP Sierra Madre kasi kinakalawang na. Samantalang si Pangulong PBBM, kinundi na niya lamang yung pagtatanggal nitong mga Chinese ng coral reefs. Diba? Napakagago. Alin yung mas malalang pollution na ginawa doon? Malamang yung pagtanggal ng coral reefs kasi yung isda nabubuhay doon. Yun yung ginawa nilang bahay, silungan, pagkainan. Diba? Kaloka. Okay, he said he is optimistic that Manila and Beijing would find ways to avoid similar incident in the future. Okay, as well as to move forward from this situation. Essentially, we tried to come up with the mechanisms to lower the tension in the South China Sea. That essentially the message that we spoke of to each other, Marcos said. But nonetheless, the problem remains. It's something that we will need to continue to communicate to find ways to avoid such incidents. So, si Pangulong PBBM ang nagsabi na what are the best solution para ma-avoid natin itong mga incidents na to. Kasi paulit-ulit na lang, diba? So, nirekta niya na agad itong Xi Jinping. And of course, as ever, whenever this issue come up, I always bring up the plight of our fishermen. Pero guys, kahit si Pangulong PBBM, ganyan yung kanyang pakikipag-usap doon sa disputed area na yan na ating mga pinaglalaban, si Pangulong PBBM, hindi yan aatras. Alam ko yan, hindi yan aatras. Maliit man tayo, pero ipaglalaban niya yan. So, ito yung sagot ni Xi Jinping. So, the President Xi discussed the fishing right in the South China Sea to enable both Chinese and Filipino fishermen to fish together. So, grabe naman, na pwede bang mangisda ng ng parehas na lang, ng sabay? Wala naman problema kung mangisda ng sabay or pareho. Ang problema lang dito, itong mga Chinese, gumagawa ng issue, naglalagay ng floating barriers, binawater cannon ng mga mangingisda, yun yung issue dito. Walang problema sa pangingisda, okay, mag-share tayo kasi biyaya yan ng ng may kapal, biyaya yan ng karagatan. The problem is, masyado kayong hangol sa Bisaya, masyado kayong sakim sa lamang dagat. Imagine, hindi tama yun. So, pwede mangisda ang dalawang bansa, pero wag naman sana umabot sa point na hinahabol nyo niya yung fisherman namin, winawater cannon nyo na kami nilalagyan ng floating barriers. Tama ba yun? Diba?
So, we go back to the situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in the water. So, I think the point was well taken by President Xi. So, ang gusto ni Xi Jinping ay mangisda daw ang Chinese at ang Pilipino sa West Philippine Sea ng sabay. Well, okay, pagbigyan. Pero ang tanong dito, how sure? Itong sinabi ni Xi Jinping na balikan natin ng mga panahon na pwede silang mangisda together. How sure? Yun yung tanong dito. Gaano ka kasigurado na pwede silang mangisda dyang dalawa? Kasi agresibo kayo. 'Di ba? Kung hindi kayo agresibo, wala namang magiging problema. Kaso ang nangyayari, masyado kayong aggressive. Kayo na nga tong dumayo, kayo pa tong nananakit, tapos kayo pa tong pa-victim. Rex? Okay. Marcos said, and she agreed that the present challenges in the South China Sea concerning the Philippines and China should not be defining element of our relationship. So, yung nangyaring issue sa South China Sea at sa West Philippine Sea, sana hindi yan maka-defects sa relasyon ng dalawang bansa. And as about the potential impact of this meeting with Xi on the South China Sea, Marcos said, it is a work in progress. We really should view this as a work in the progress, it's process, he said. We have to continue to communicate. We have to continue to be candid with one another and to be sincere in our desire for peace. Si Pangulong PBBM, yung desire niya, napapansin ko sa kanya, mayroon niyang isang salita. Well, hindi lang natin alam dito kay Xi Jinping. Yan lang hindi natin alam. So, I think that sincerity exists for both parties involved. I do not think anybody wants to go to war. Oh. So that is something we promise actually of discussion that we have been having. So ayaw din pala ni Xi Jinping ng gera. Oh, ngayon, basag na naman ang liderato ni Digong. Ano yung sabi niya? Tinatakot niya mga mamamayang Pilipino na kapag hindi tayo magsunod-sunukan sa mga Chinese ay gegerahin tayo. Kapag maglagay ng warship, gegerahin tayo. Nung naglagay si Pangulong PBBM ng warship doon sa West Philippine Sea, ginera ba tayo ng Chinese? Di ba hindi? So basag ho yung naratibo na naman ni Kadigungan. Ayaw din ni Xi Jinping ng gera. And hoping so, mapalakas pa namin ang aming mga sandata, mga armas. Anyway, yun lamang ho. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.